Ang Tokyo District Court ay naghatol ng 16 taong pagkakakulong kay Kenichi Takano, 44 taong gulang, dahil sa brutal na pagpaslang kay Ari Sato, 22 taong gulang, habang siya ay naka-livestream sa kalye ng Takadanobaba, Shinjuku noong Marso 11, 2025. Ang insidente ay isa sa mga pinaka nakakagulat na livestream tragedies sa Japan, at ang hatol ay inilabas nitong Hulyo 15, taong kasalukuyan. Biktima ay Risato, 22 taong gulang, isang live streamer na naglalakad sa kahabaan ng Yamanote Line habang nagbo-broadcast. Salarin, Kenichi Takano, 44 taong gulang. Krimen, sinaksak at hiniwa si Sato sa liig ng 55 beses sa muka at liig habang naka-livestream. Pagkatapos, kinuha ni Takano ang kanyang telepono at inilipat sa muka ng biktima habang patuloy na naka-broadcast. Motibo, si Takano ay nagpautang ng humigit kumulang 2.5 milyong yen o $116 kay Sato. Ngunit halos hindi na ito nabayaran. Naramdaman niyang niloko siya at nawalan na ng pag-asa, kaya't nauwi sa marahas na pag-atake. Hatol, 16 taong pagkakakulong. Prosecutors humiling ng 20 taon. Ang korte ay kinilala ang matinding kalupitan ng krimen, ngunit isinaalang-alang ang emosyonal na pagkabaon ng salarin. Mga pahayag ng hukom. Presiding Judge Shuniko Ido, tinawag ang krimen na isang malupit na gawain na nagdulot ng matinding sakit at paghihirap. Binanggit din na si Takano ay lumapas tanganan sa dignidad ng biktima sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang telepono upang ipakita ang mukha ni Sato habang wala na siyang buhay. Epekto sa lipunan. Ang insidente ay nagdulot ng malawak na pagkakabigla sa Japan dahil ang buong pangyayari ay na-stream ng live, kabilang ang tunog ng pag-atake at ang aftermath. Nagbigay din ito sa mga panganib ng live streaming culture kung saan ang mga personal na relasyon at pera ay maaaring humantong sa trahedya.